Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Kamakailan naging matunog ang usaping bully na marahil dumarami na rin ang nabibiktima ng pambubuli sa buong mundo. At itong pag-uusapan natin sa episode natin ngayon. Ang programang ito ang sumasalamin at kumakatawan sa bawat kabataang Ilocano. Sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang adhikain, kilalanin ang kanilang tagumpay, alamin ang solusyon sa kanilang problema at makisa sa pulso ng mga kabataan. Ako si Ryan Lazo at samahan niyo ako sa makabuluhang mundong kinagagalawan ng mga kabataan. Youth Beat. Kapag wala si teacher sa loob ng classroom, pangungutya at pangasar ang madalas na inaabot ng ilan sa ating mga mag-aaral. Mapaaspeto ng pisikal na anyo o estado ng kanilang pamumuhay. O tinatawag na bullying. Imbes na sa paaralan ay matuto, may mga ilang kaso ng panunukso at pang-aagrabyado sa kahinaan at kapintasan ng isang tao na nagiging sanhi ng malaking problema, lalong-lalo na sa buhay ng mga mag-aaral. Oo, nagsisimula ito sa maituturing na pangalawang tahanan. Dahil na nga siguro sa mga pagkakataon na hindi nasusubaybayan ng mga magulang at maging mga guro ang mga mag-aaral. Sa mga pagkakataong ito, umiiral ang bullying. Wala ni isa sa atin ang gustong makaranas ng pambubuli. Ang maging biktima ng pang-aasar ay hindi maganda at nakakaapekto sa edukasyon, maging sa pisikal, emosyonal, mental at moral na aspeto ng pamumuhay. Masasabing masama at hindi makatao ang pangbubuli, ngunit lumulobo pa rin ang kaso ng biktima nito, mula sa mga bata hanggang sa mga kabataang nasa kolehiyo. Nandito po ako ngayon sa Ilocos Sur National High School at alamin naman po natin ang opinyon at reaksyon ng mga estudyante tungkol sa bullying. Excuse me? Hi, pwede ko kayong tanungin, ano ang bullying at bakit may mga nabubuli? Bullying is yung pagmamaltrato sa ibang tao na hindi katanggap-tanggap para sa kanila. Yung parang inaapi po sila ng mga ibang tao. Yung parang yung gano'n, yung way na ayaw ng ibang tao na gawin sa kanila. Anong masasabi niyo para sa mga nabubuli? Huwag na lang pansinin yung mga nangbubuli sa kanila. Then, pag over na yung pagbubuli sa kanila, then i-report na sa mga teachers, kung sino man yung advisor nila. Yung gano'n. Kayo, anong masasabi ninyo about sa mga nabubuli at nambubuli? Siyempre, ate, inaawa. Masakit naman kapag nabubuli ka and hindi mo, parang bumababa yung self-esteem ng isang estudyante. Yun. No, my God. Yung mga nambubuli po, ate, wag nilang pansinin yung mga nag-aano sa kanila kasi pag pinansin po nila, mas lalo silang madedepress sa kanilang sarili. Tapos mawawalan sila ng sa kanilang sarili, magkakaroon sila ng mga ideas na kung ano-ano sa sarili na pwede nilang gawin. So, para sa akin, ate, wag na lang nilang pansinin yung mga nangbubuli sa kanila. That's all. Nandito po tayo ngayon sa classroom ng Fort Rizal at tatanungin po natin yung mga naiwan, yung mga cleaners po dito kung anong reaksyon nila about sa bullying. Nakikita naman po natin na may epidemyang lumalaganap dito sa Fort Rizal at ano ang bullying? Bakit may bullying? Ang bullying po ay yung parang pagtutukso o yung parang pagkukutya sa isang taong may kapansanan or whatever na gano'n. Bakit naman may mga nambubuli? Para sa akin, ma'am, may nambubula kasi may nagpapabuli. Wow! Iba yung answer niya. Anong mensahe mo sa mga nabubuli? Ang mensahe ko lang sa mga nabubuli sana ay
lumaban sila, wag nilang hayaang mabuli wag nilang hayaan na mabuli sila tas ipaglaban ang karapatan, yun lang, ma'am. Sa palagay mo, bakit may mga nambubuli? Nambubuli sila dahil sa kaligayahan. Ibig sabihin, masaya sila dahil sa ginagawa nila. Ano naman ang mensahe mo sa mga nambubuli? Darating din ang araw na babagsak kayo. Appear. Darating din daw ang araw na babagsak kayo. Ang paghihiganti ng mga nabuli. Kasama ko naman po ngayon si Jolie, ang varsity dito sa ISNHS. Anong masasabi mo about sa bullying? Bakit may mga nambubuli? Papansin lang po kasi yung mga yan. Kaya ang kuwan ko lang sa kanila ay tigilan na nila yan para walang naanong mga estudyante, ganyan. At sana, ang request ko lang po sa kanila, huwag nyo nang gagawin yan. Yun lang po. Bakit may mga nambubuli? Dahil sila ay nagpapapansin sa ibang tao. At yung mga galit nila sa ibang tao nila ibinubuhos, ate. Thank you, Appear. Anong name mo? Eunice po. Eunice, sa palagay mo, bakit may mga nambubuli? Dahil sa gusto nilang umangat sa buhay o hindi sila kontento sa kanilang buhay kaya sumisira sila ng ibang tao sa kanilang kapaligiran. Gusto lang napagtritripan lang. Napagtitripan lang. Anong mensahe mo sa mga napagtitripan? Lumaban sila. Parang matataas silang tao pero mahihirap naman sila. Kung sino pang yung mga nambubuli, sila pa yung mahirap. Yun po. Ano namang mensahe mo sa mga nabubuli? Nambubuli. I-report nila sa kanilang mga teacher para hindi na maulit yung mga ginagawa nila sa kanila. Yun lang po. Thank you. Po, yung bullying po kasi yung mga tao pong walang magawa, yung mga nagtritrip lang po, pero di po nila alam na yung mga damdamin ng iba, nasasaktan rin po din. Para naman sa mga nabubuli. Para sa nabubuli, mensahe ko lang po na dapat nilang i-report doon sa principal, guidance counselor o sa mga teachers nila para hindi na nila mauulit yung mga pang-aapi sa kanila. Sa palagay ba ninyo, dapat bang sabihin sa mga parents ang ganitong mga bagay? Opo, kasi yung mga parents po, sila po yung tutulong sa mga bata para maintindihan po nila yon. Kaya po yung mga bata, dapat isabihin nila sa kanilang magulang para hindi sila matuluyang mapagtripan ng mga kaklase nila. Ang bullying ay isang paraan para insultuhin other people. Sa palagay niyo po, bakit may mga nambubuli? Para sa akin, yung mga ibang bata kasi lack of parental guidance. Minsan, tama yung sinabi niya, papansin para mapansin ng iba, nambubuli siya. And lack of guidance. For example, nasa abroad yung kanyang mga magulang, kaya hindi siya nababantayan ng mabuti. Narinig naman po natin ang reaksyon at opinyon ng mga kabataan dito sa Ilocos Sur National High School tungkol sa bullying. Para po sa mga nabubuli, kailangan po isumbong natin sa mga teachers at gawan natin ang paraan para hindi na tayo mabuli. Dahil wala naman daw nabubuli kung walang nagpapabuli. At sabi nga rin po ng ibang estudyante dito na sa mga nambubuli naman, itigil niyo na yung mga ginagawa ninyo kasi walang magandang patutunguhan yung mga yan. Sila yung mga batang kulang sa pansin. Gusto nyo bang sabihin kayo na kulang kayo sa pansin? I think hindi naman. Wala naman sigurong kabataang magkakagusto ng ganun. Kaya wag na tayong magpapansin. And dahil po tapos na ang ating episode, gusto ko po magpasalamat sa aming mga sponsors. Mary Pauline Salon and Spa, Unica Leica for my accessories, and of course, ang Sono Contento, Jacons Pharmacy, King Harry Furniture, Mega Fitness Gym, Dr. R.R. Ranches for our eyewear. Kami pong lahat na host, binigyan po ng eyewear ni Dr. R.R. Ranches. Maraming salamat po. At sa lahat ng walang sawang sumusuporta po sa Youth Beat. And syempre, gusto ko rin po magpasalamat kay Governor Ryan Singson, Vice Governor D.V. Savellano, Congressman Ronald Singson, at sa Provincial Administrator po na si Miss Cara. Hi Miss Cara! At dyan na po nagtatapos ang pagkuha ng pulso ng mga kabataan dito sa Ilocos Sur National High School.
At muli po, ako po ang inyong Ate Bebs, ang inyong Kabi. Susunod sa aming pagbabalik, Oo, mahirap talaga kasi mismong mga nambubuli sa'yo nakakahulubilo mo araw-araw. Hindi mo sila naiiwasan. You're watching Youth Beat! Youth Beat would like to thank the following sponsors.